unahin na natin yung mga teachers. Sa kanila pa lang may crisis na eh, di ba? Bakit hindi sila natutulungan ng Department of Education? And speaking of budget, hindi nga sila mabigyan ng ganun kalaki, di ba? Minsan di pumapasok kasi walang baon, kasi walang shoes, Yeah. kasi walang uniform, kasi walang ganito, kasi ang daming rason. And pagko-call out niya ng mga kabataan, ng mga public, di ba? Isang factor din yun eh, na kung ano ba yung pinag-uusapan nyo sa pamilya ninyo. We should help each other. Good day, everyone. Welcome to our new episode of the Group Chat Podcast with ABC, the show that talks about life, friendship, and everything nice. I am A, the mysterious brother of all. This is the explicit Bessie. Hi, Chatters! Hi, Jan! Oh, eh. Hindi ko ba na-record? Hello, Hi, chatter. Chatters! Kamusta kayo? Di ba? Ikaw, Ibang, kamusta? ha? Ako, okay naman. Ikaw, kamusta ang celebration? How's the Wala pa. celebration? Wala pa. Hindi ko pa masasabi at the moment kasi ano pa lang ngayon, masyadong maaga, March 11. Oh. So, in 2 days. Pero plano, wala naman akong planong bonggang celebration. Meron Parang lang pupunta ka akong, ng Jollibee. ha? Parang pupunta ka ng Jollibee. Para ako pumunta ng Jollibee? Nag-Jollibee ka, di ba? Nung minsan. Ah, sa office yun. Jollibee. Ayo. Ah, Ang weird nung may plano ako, tapos pumunta ka ng Jollibee. Ano yun? May plano akong may gawin, may trip, parang ganon, sa birthday. Hindi ako makakapag-off that day kasi meron kaming meeting na sobrang nakakainis. Supposedly, dapat kahapon yun. Minove nung birthday ko. Very good talaga sila. baka may surprise sila. Ay, wala. Kasi feel ko hindi pa nila alam yun. Pag malalaman na lang ng head office, sa head office kasi yun. So, malalaman na lang ng head office kapag may email na. Ganun. Ayun. So, ngayon, sad ako actually. Why? I'm sad dahil dun sa pag-arrest kay PRRD. Ikaw, anong Hmm. feeling mo towards that? I'm nonchalant. 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 Okay, ako nasasad ako. At saka marami naman yung nasasad. Marami ring nahahappy. Nakita ko sa newsfeed ko na may mga happy. Talagang it's a very good day, sabi nila. Pero ngayon, so ako na, marami rin nalulungkot. And mas nakakalungkot ngayon kasi pag tinignan mo yung news, talagang yung mga tao ngayon sa Subic yata or sa Subic yun, 'di ba? Hmm. Ano, nagrarally na sila doon. May mga pulis na ganun. So, syempre ayoko naman sabihin kasi may mga chatters tayo na baka ayaw naman nila. Sasabihin ko sana pray for PRRD. Pero more on pray for the Philippines na lang na at the end of it, tayong mga Pilipino pa rin yung, alam mo yun, yung magwawagi sa, Hmm. diba, sa mga ganitong situation. And ano lang naman yun. My point of view of that is he has to face it. If he's guilty, then he's guilty. If he's not, then good for him. Mm. I'm not Ako I'm not kasi, against I'm not against him, but I'm not into him as well. Like what so you're may nagawa neutral. naman siyang may mga nagawa naman siyang okay para sa Pilipinas. It's just that there are also bad things that he had done Mm-mm. for the past. Mm-mm. Sabi ko nga, meron akong post na parang sa iba ngayon, justice ito para sa kanila, sa iba hindi. Kasi nga iba-iba tayo ng parang Political view. kagustuhang mangyari. Kasi during that time, may mga namatay na mga tao. Yeah. Ang gusto nila justice. Pero sa atin, yung mga naapektuhan ng mga, for example, yung mga drug addict, para sa atin, ano yun eh, what relief yun nabawasan ng addict sa Pilipinas. Kumbaga ganun. Kaya laging two sides yun. Pero ako, ang side ko is
okay ako ay nag-agree ako dun sa war on drugs niya. Ayun, parang masyado pang madaming mangyayari, kaya parang feeling ko hanggang doon na lang muna yung pwede natin pag-usapan. Siyempre, marami pa yung mangyayari. As in, ngayon pa lang siya nangyayari ang mga kaganapan. So, ayun, madadagdagan pa. And for sure, next week baka topic ulit natin Okay. to. Mm-mm. Well, Pero alam mo, ang daming pag-uusapan. Ilang weeks tayo hindi nag-usap? 1 week? more than a week. More than a week? Ay, One hindi, week 1 week. lang. Dun sa 1 week na yun, ang daming pwedeng pag-usapan. Solid. Yeah. Mhm. Pero actually, ang gusto ko pag-usapan ngayon is yung yung education system in the Philippines na nabanggit na nga ni Vice na parang kumbaga napapansin niya na merong educational crisis in the Philippines, which is gusto kong itanong sa'yo kung napapansin mo rin ba yun or no, or Oo naman, what's your... pansin na pansin naman yun eh, yung sa educational crisis. Kasi, pag sinabi mo education, kasi parang, sino ba yung mga apektuhan? Unahin na natin yung mga teachers. Sa kanila pa lang may crisis na eh, di ba? Yung sahod Yeah, nila, yung numbers nila kasi kulang sila, di ba? Yung school pa, school mismo, 'di ba? Yun pa lang yung kulang. Tapos, yung um, mga s- kailangan nila to exactly. educate And, someone. and yung mga, tao dito, yung mga, malalayong lugar na hindi na, wala sila education dun. Kasi ang layo nila eh. Hindi na aabot, hindi sila naaabot, hindi sila na bibigyan ng, education doon. Hmm. Maraming, maraming, Nabibigyan maraming sila ng bagay pa. education, but it's not the quality education that we are expecting. Mm-mm. Kasi syempre, yung mga teachers na nagpupunta sa mga ganong malalayong lugar, they are, parang they are spending on their own pocket para makatulong sa ibang tao, para ma-educate yung mga taong gano'n. Kasi, um, pag mapapansin mo yung mga documentaries or mga vlogs or issues about teachers who teach in barrios, they usually spend their own money to educate the people, which is it's a big question for the government because we have the Department of Education in the Philippines which handles all those things. And bakit hindi sila natutulungan ng Department of Education, knowing that they have budget for everyone, diba? Hindi kasi yun yung priority nila eh. Tsaka yung budget nila, para na dun sa mga, parang feeling ko yung budget nila, um, mas nagpa-priority sila sa yung mga urban, kesa sa rural places, Hmm. ganyan. Kasi nga naman, doon, makikita nila yung ano eh, yung improvement, ano yun, parang, may makikitang result doon. So, therefore, sa image nila, gaganda. You get what I Kumbaga, mean? facade. That's the Oo, facade. oo, yun Yeah. yung, oo. So, Which is not yun. a good thing for me, in my point of view. Parang hindi siya okay because you are degrading the education of the other people and neglecting their needs as well because everyone has the right for education, for quality education. If you will concentrate with the rural areas only, how about those who doesn't have means to pay for their tuition fees na pumunta sa urban or sa rural areas, di ba? We have to make sure that everyone receives the proper education, proper quality education that that we need, di ba? Mhm. Pero Kasi kasi tayong alam dalawa mo, naman, mm, yeah, tayong dalawa naman kasi we were given the chance. I mean, we were lucky enough to be living in the rural area and we have the means to pay for a good quality education, di ba? For a good quality education nung nag-aaral pa tayo. So parang hindi natin masyado napapansin yun. But as we age, parang napansin na
ako personally, pansin ko na oo nga, no, parang we were lucky enough during those times, but there are some people na hindi rin ganun kalaki gaya ng sa atin na nagtuturo na bibigyan sila ng magandang edukasyon yan sa Pilipinas. Mm-mm. And gusto ko lang din sabihin na yung mga taong nag-aaral sa rural area, gaya nga ng sabi mo kanina, parang sila yung magiging magiging base of their base ng DepEd na umaasenso. But if you will see them now, parang hindi naman sila natututo ng maayos, or they are not proficient enough with 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 things around them, 'di ba? Mm. Pero alam mo yung pinaka may malaking responsibility doon ay yung mga local government kasi dapat na ano na nila yan eh. Nadi-distinguish na nila kung ano yung kailangan eh. Tapos sila yung Hmm. magsasabi sa yung higher, 'di ba? Sa DepEd mismo, parang ganun. So, um, malaking malaki ang responsibilidad ng mga local government. So, hindi ko alam kung paano nila ginagawa yun. Paano yung reporting nila na, oh, kailangan namin ng public school dito. Yung mga ganon. Kaya dapat, Or supplies, resources man lang. Ganun. ganon. Kasi, parang siya masyadong malawak. Maraming probinsya yung Pilipinas na, malaki yung kailangang budget kung talagang pagtutuunan ng pansin yung DepEd. And speaking of budget, hindi nga sila mabigyan ng ganun kalaki, di ba? Kung titingnan mo, hindi sila yung number one na malaking budget. Hindi ko alam kung ano yung pinakamalaking budget, pero I know na hindi sila yung number one. Kaya ang question ko sa'yo is, dapat bang number one ang number one ang education sa budget sa national budget? Personally speaking, I would say yes. I would say yes because um pag hindi edukado ang isang tao, though I'm not degrading other people naman, pero kasi iba yung edukado ka. It would help our economy. It would help our environment. I mean our society. 'Di ba? Kasi pag mas marami ang hindi edukado na Pilipino, mas mahihirapan tayong umasenso. Unlike if you will see those first world countries, their education is really good because they have their system na pag nasa college ka na, or I don't know if it's just college or university, na you can learn first or you can study first then pay later. In the Mm, Philippines, we don't do that mm, because we don't have enough budget to suffice those payments or those budgets or those funds, I should say, na pang-paaral muna sa mga taong gusto mag-aral, 'di ba? Na talagang desididong mag-aral pero wala silang pera, 'di ba? I think I think kung bibigyan natin ng maganda at malaking budget ang Department of Education, mas mapapadali at mas magiging matalino ang mga Pilipino. mm, mm, Mas mas mm, mas mas, mas magiging mas maalam ang mga Pilipino sa mga bagay-bagay sa kanilang paligid. mm. At saka, malilesen na yung mga batang nasa outside school, di ba? Yung kesa naman nakikita mo silang nagtatrabaho na at an early age, dapat nakikita mo sila sa school, di ba? Kaya dapat more school talagang i-build pa sa Philippines. Public schools. Pero kasi, naisip ko din to. Kasi tayo, nag-public school tayo, di ba? Mhm. Pero, meron pa rin tayong mga ginagastos. And hindi naman ganun kakarampot yung ginagastos kahit public school tayo, di ba? Meron yung uniform, libre yung books, ang alam ko. Libre ang bus Um, kasi pinapasa-pasa lang. oo, di ba? Ganun. Pero yun na nga yung pangit kapag pinapasa-pasa. Kasi parang hindi updated. Yeah. Ano mo yun? So, dapat meron tayong budget na parang I don't know kung ano yung interval, pero dapat
every now and then pinapalitan yung libro, yung mas updated na version ng books. So yun, mga uniforms, yung syempre kakain din sila kapag nasa school sila. Gagastos din yun. Pamasahe papuntang school. Yung mga ganun, kailangan din i-consider na masyadong idealistic to. Pero kapag ka sinabi nating education, sana i-consider din yung mga ganong something allowances na matatanggap from the government. 'Di ba? Yeah, dun na papasok yung budget. Para And mas I ma-motivate pa yung mga batang mag-aral kasi parang hindi na nila iisipin yung baon nila kasi minsan di pumapasok kasi walang baon, kasi walang shoes, yeah. kasi walang uniform, kasi walang ganito kasi ang daming rason eh. Kaya kapag sinusolusyonan na nila tong education, build more schools and mag-budget na parang bigyan ng allowance or syempre domino effect na yan na pwedeng dapat pagbigyan ng um, work yung mga parents nila, ganyan. Pero kung parang kahit na onte, minimum lang, i-consider lang nila yung allowance for the uniform and for other things pa. Ganon. Para mo-motivate lahat ng mga batang mag-school. Oh, well, tayo naman kasi when we were still in primary school, meron din naman yung feeding program from the government. But that feeding program doesn't cover Pili everyone. lang yun. Parang pili lang. Yeah, pili Naalala lang. ko, hindi naman ako Kasi, malnourished or anything. Basta parang favorite ata ko nung teacher. Ako na yung pinapakain niya dun sa may pinapakain niya ako dun sa may, tawag Milo. kasi na, basta may something, may classroom doon na, ikaw na punta doon, punta ka na doon. Sabi niya, parang, talaga ba, Jollibee nga ulam ko kahapon? Oo, naaalala ko yun na minsan, meron yung sobrang lakas ng ulan, tas, binaon sa akin ng Jollibee. Tapos parang after ilang weeks, ako yung pinakain doon. Sabi nila feeding program para sa mga malnourished. Feel ko hindi naman ako ganun ka-malnourished nung time na yun. Parang random Pero lang na yeah, pinili. yeah, Oo, okay. pero random lang na pinili na ikaw na pumunta doon. Parang ganun. Well, ganun din naman, ganun pa talaga ang system sa educate, I mean sa school. Kung sino yung favorite, siya ang sinesend lagi, di ba? Parang, Mm. kumbaga, may favoritism, which is not a good thing kasi Mm-mm. they are, parang yung kaya nga nasabi ko kanina, they are, tawag dito, nane-neglect ng teachers yung needs ng mga students nila. They are not, parang hindi nila chine-check ng mabuti kung sino ba talaga yung may kailangan, ganito, ganito, ganito. Though, sa situation naman ng pamangkin ko, kasi nga, yung isa kong pamangkin, parang meron siyang ADHD, I think. Nakalimutan ko ano yung ano niya. Pero, um, yung isang teacher, parang nagbibigay siya ng uh, extra effort and classes para dun sa mga kagaya niya. Kaya, na-appreciate yung ganun. Because the dedication and yung kumbaga yung talagang they are going out of their duty na para lang talagang ma-educate ng mabuti yung mga bata na tinuturuan nila. Mm. Kaya parang ang gusto ko lang sabihin is yung sa Department of Education knowing that they don't have enough budget or they don't have the big budget from the government, they should allocate the budget properly, 'di ba? Mm-mm. Eh, alam mo naman na there was an issue about the laptop. Mm. We know that it is an essential nowadays for the teachers to have the laptop. But sinayang nila yung laptop eh. Hindi naman binigay. It was a stock there. It was tawag dito, nasira lang, nasayang. So Mhm. yung pera sanang ginamit nila doon, they build another school or they supported another organization na nagbibigay ng education. Then I think mas mapapaganda yung education ng Philippines and we won't face any crisis about the education. We were used to be top. We were used to be in the top three when it comes to proficiency in Asia, but now we are not. We are not even in the top five. We are on the top 10 na, di ba? Mm. So parang sobrang bumaba ang kalidad, quality of education in the Philippines. Not because of I won't blame the teachers, but I want to blame the government because they were the ones who
needs to support, di ba? Kasi kahit sabi mo naman na yung teacher is dedikado sa pagtuturo at pagbibigay ng edukasyon dun sa bata, kung hindi naman siya nasusuportahan ng gobyerno ng tama, I think that would be that would be unfair for his or her side, di ba? May point of view lang naman. Kayo mga chatters, kung hindi tayo parehas ng point of view when it comes to that, then I respect yours, but that's just my point of view. Mhm. So, dahil sa sinabi mo na parang meron ngang budget na na-allocate para dun sa laptop. So, sinong may mali na dun kung meron pala tayong money? Yun talaga sa mga, dun sa mga nasa office talaga, ang may problema din. Hindi nila ginagawa ng mabuti yung work nila. Like, hello, you're so, naman, masyado naman po kayong, ay, nakaya ko na lang mag-talk. Kasi hindi pwede mag-edit. Pero Hindi. totoo naman yun. I mean, We should, ano lang ba yung trabaho ninyo just to make sure na ma-disseminate yung mga laptops pero hindi nyo nagawa? Bakit? Anong excuse ang meron kayo para, ay nako, yun lang. and ano kasi, parang yung curriculum kasi natin sa Philippines, hindi na siya updated eh. Parang Oh, really? obsolete curriculum na siya eh. Kasi we used to have the old curriculum. Tapos nagpalit sila ng K-12. Mhm. And then parang bumabalik na naman sila, parang I think, parang bumabalik na naman sila sa old curriculum or Ako wala pa kasi system. akong parang masasabi dyan kasi parang yung mga pamangkin ko na nakikita ko is nasa ano pa lang sila, elementary pa lang sila. So, ang masasabi ko naman dyan na though meron yung mga masasabi, generally speaking, parang yung quality nga ng education parang bumababa. Pero alam mo naman, dahil ano naman na tayo, um, uh, nasa year of information na time, generation of information, ganyan, internet, ganyan. So, ang dami na rin natututunan ng mga bata ngayon. Minsan nagugulat na lang ako na, ay, well-informed tong batang to. Parang nagugulat na rin ako na alam na nila at may age hindi ko alam to. Ganun. Pagtatanong mo sila na nakita nila sa nakita nila sa school ay na sa internet or naituro sila sa school. So, may ganun pa din. Meron naman medyo medyo namang nag-evolve din naman or na sumasabay din naman sa trend yung education. Pero just overall, yung general talagang hindi pa. Hmm, diba? Kasi nga, syempre kay gusto rin naman nating, Ingay. we are, ano na nga tayo, third world country na nga tayo. We have to make sure that most of the people of the Philippines or we Filipinos will be well educated, di ba? Kasi pag third world country na nga tayo, tapos wala pa tayong kaalam-alam sa mga nangyayari sa paligid natin or sa history man lang natin as Philippines. Mm. Parang, parang ano ka na eh, parang kumbaga, gaya nga na sabi ni Jose Rizal na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan eh, parang mas masangsang pa sa mabahong isda. Parang ganun ba? Parang, yeah, if I'm not Masangsang. Grabe yung mistaken. masangsang. Ano ba yun? Ano yung right Mas term doon? ano kasi yun? Mas mabaho pa or Hindi mas ma ano yung amoy sahol, hindi, ano yung amoy ng fish? Malansa? mas malansa Ayun. pa. Yeah. Iyon. So yeah, parang kumbaga, inaano ko lang na parang, yeah, we have to make sure na talaga na well-educated ang mga Filipinos kasi yun na lang yung ano natin, laban natin. Di ba? Mm-mm, mm-mm. Yun na lang ang laban natin. Pero And maiba tayo, Bessie. Kasi parang, okay, yun na yung responsibility ng government sa education. Siyempre, malaking part yan, as in, super big chunk yan ng, sa education, a factor. Pero, marami pa din namang factor. Yun. yeah, Isa doon is nasa sarili mo na rin yun, di ba? Nasa sa sarili mo na kung ano yung ano, yung
level of education mo, kumbaga, kung ano yung i-consume mo, 'di ba? Kasi parang tayo, Valid. ano yung natututunan mo ba sa school, natututunan mo sa paligid mo, natututunan mo sa internet, ganon. For example na lang, kasi alam ko na ang pinanggalingan ng topic na to is yung issue doon sa Showtime, which Yeah. is hindi niya alam yung Comelec. Okay. To be honest, nung hindi niya alam yung Comelec, hindi talaga sumagi sa utak ko na parang, ay, so mangmang na yung mga tao ngayon. Grabe na yung mga tao ngayon, hindi na sila well-informed, blah, blah, blah. Hindi talaga sumagi sa isip ko yun. Parang ang naisip ko lang, wala si ate, hindi talaga niya alam. Wala siyang idea sa Comelec. Ganun lang yung naisip ko. Siya lang yung parang na-judge ko by the time. Kasi parang feeling ko, siya lang naman yun eh. Ako din naman, pag tinanong mo ako ng mga ibang sectors ng government, di ko rin alam yung iba. Pero hindi ibig sabihin nun na parang hindi ako educated. Na minsan, hindi ko lang din priority yun sa buhay ko ngayon. Alam mo yun, ang daming mga ano. Pero yung as in basic, hindi mo alam. Pero may explanation siya na mental block nga siya, di ba? So para sa akin, nasa sa'yo na yun eh. Kung ano yung i-consume mo as a person, kung ano yung ano mo, yung parang, kung paano mo i-educate yung sarili mo. For example, current events. Ano ba dapat yung level na dapat alam natin lahat ng mga nangyayari? Yung ganun. Mhm. Kasi sa kanya, parang yun yung na-question eh, na election na, ang dami ay may internet, dami pinag-uusapan about comment, kasi hindi mo alam. Parang yun yung na-question kasi para sa kanya. Tapos, yun na nga, nadagdag na parang, hindi na, parang may educational crisis na sa Pilipinas kasi nga parang yung mga kabataan ngayon, tanong mo sila sa chismis, alam nila. Tanong mo sila sa mga ganong klaseng question, di na nila alam. Ganon. Kumbaga ano lang naman kasi siya, parang siya lang yung nag-break ng ice na meron nga talaga problema sa edukasyon ng Pilipinas. Kasi hindi lang naman siya. Amin naman natin, hindi lang naman siya yung gano'n Mm-mm. nangyayari sa online or sa public, di ba? Marami din namang mga ibang tao na gano'n. Gaya nga ng sabi mo kanina, there are times na we have our own priorities in life and those things are not our priorities. And yun nga, na we have to make sure that what we are consuming or yeah, what we are the knowledge that we consume That we take, is that we, essential, mm-mm. Mm-mm. 'di ba? Mm. Essential. Hindi yung chismis ang nasa yun ang knowledge mo. Hindi na. Dapat Yung lahat na, kumbaga, pag chismis, lahat ng facts, alam mo eh, no? oo. Dapat naman, dapat gaya nga yung sabi natin kanina, dapat maalam ka, hindi lang yung machismis ka. Okay lang yung chismosa ka, basta Mm-mm. maalam ka, matalino ka, 'di ba? Alam mo din, oo, ganon. So, ayun nga, kasi kung kunwari, for example, may nakita ka sa internet, for example, yun, Comelec, nakita mo yun. Tapos, minsan kasi wala ka na rin pakialam eh, di ba? Pero since part siya ng, sa, part siya ng pagkatao mo, in a way, di ba? Kasi Pilipino ka eh, di ba? So, parang, Mm. yung curiosity mo ba na parang alamin man lang kung ano yun. May Google naman. Lahat naman nasa internet na eh. Kahit nga yung mga hindi dapat nasa internet na eh. Alam mo yun, yung um, nasa sayo na rin yan kung paano mo rin, kung ano yung gusto mong matutunan, kumbaga. Kasi Kaya kayo mga chat. for sure pag may chismis na ganyan, i-click mo yan, i-research mo pa yan. Magbabacktrack ka pa kung ano yung mga nangyari. Iisa-isahin mo pa yung mga profile ng mga taong involved. Pero, yung mga gantong nangyayari, sana maging ano rin sila, maging interesado din sila sa mga ganitong subjects. Actually, ano din naman yan. May contribution yung society sa kanila. Kasi Mm, kung yung society is parang yun ang pinoportray that you have to be knowledgeable about the chismis and everything. Parang yun na lang din yung gagawin nila. Kasi parang, everyone knows about this topic. So I should also know about that. mm. But, parang kumbaga, we have to make sure na tayong mga parte ng society is we also give informative datas
Diba? Mm-mm. Na parang hindi lang puro chismis ang pinag-uusapan natin. We have to make sure that we give educational things, diba? Parang hindi naman, para kumbaga, kahit hindi man nila mapag-aralan sa school nila, while browsing the internet, malalaman nila yung mga bagay-bagay. Mm-mm. Correct. Yun nga, isang factor din yan, yung society. Na kung ano ba yung pinifeed natin sa mga, lalo sa mga kabataan ngayon, di ba? Kasi kung ano man yung mga finifeed natin sa kanila, yun na yung kukonsume nila eh. Dapat True. responsible din tayo. So, isang factor yung sa family, di Yeah. ba? Isang factor din yun eh, na kung ano ba yung pinag-uusapan nyo sa pamilya ninyo. Di ba? Ano ba Mm. yung topic ninyo? Ano ba yung alam mo yun, yung mga, kasi syempre pag mga mayayaman, yung mga, ang pinag-usapan nila, yung mga sa investments, Business, business, investments, mga investment. ganyan. So, yun yung knowledge nila. So, knowledgeable sila sa mga bagay na yun. So, sa household nyo, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? Ano bang topic ninyo? Ganon. Mm. So, isang Kaya you factor have to din make, yun. yeah. Kaya mga chatters, you have to make sure that you are education, you are education. You are educating the people around you, especially your family. Diba? Mm, If you know something, open the topic during dinner or um during slow hours of your family time, diba? You have to make sure that the quality time that you are having with your family is somewhat educating each other, diba? mm, mm. Hindi, And, personally speaking, hindi naman tayo ganon. Kami magkakapatid, there are times that mm, chismis ang pinag-uusapan. But there are also times that we argue about something and learning from each other. mm, mm. And yung mga gantong platforms, mga nagpa-podcast, yung mga influencers, yung mga artista, like Bias Ganda, like parang, ano ba yung mga knowledge na ibinibigay niya sa mga nanonood sa kanya, 'di ba? Parang, Mhm. siguro nagkaroon na rin naman siya ng, ng, anong tawag doon, na hindi na siya irresponsible kung ano man yung sinasabi niya. At least, nag-educate na rin siya. Parang, syempre, nag-kinall out niya yun eh. Isa fact, Mm. kinall out niya yun. Dapat isipin din niya. Dapat maisip niya na isa rin siya sa mga factor kung ano ba yung natututunan ng mga tao. Kasi, lagi siyang pinapanood eh. 'Di ba? Yung Yeah. mga jokes niya, alam na alam ng mga tao, 'di ba? So, maganda rin na sa kanila nanggagaling sa mga nasa social media, yung kung ano yung mga informations na nanggagaling sa atin, sa kanila, 'di ba? True. Kaya maganda rin yung ginagawa nila ngayon sa sa Showtime na Showtime, meron sila yung quiz. Quiz Mm-mm. V, Quiz V, na they are asking some few questions. And hindi naman sila strict kasi pwede kang mag-search Google. online. And yun nga, parang yun yung sinasabi ni Vice Ganda, na you have to make sure to use properly the internet that you are having, di ba? Na hindi, lagi yung sinasabi na you have to make sure na makabaluhan yung pinaggagamitan mo ng internet mo, hindi lang yung mga bagay na pangpasaya, di ba? Mm. May character development si Meme. Kasi syempre, yung kalokohan, alam naman natin na nagsisimula din sa Andun na kanya, yun. 'di ba? Yeah. Yung mga kalokohan, mga Ma-appreciate din naman natin yung mga efforts ng gano'n. Yung mga yung pagko-call mga out ganun. ng Mm-mm. government, pagko-call out niya ng mga kabataan, ng mga public, di ba? Mm-mm. Mm-mm. So, to summarize it, lahat tayo kasama dun sa educational crisis and meron magagawa. Hindi man tayo yung big factor nun. Siyempre, pasa natin yan sa government. Sila talaga yung may pinakamalaking responsibilidad dyan. Pero, sa atin din sa sarili, responsibility din natin yun. Yeah. Yeah. Kaya nga lang sabi nila, tulungan mo yung sarili mo. Kasi at the end of the day, yung sarili mo lang din naman tutulong sa'yo. Ang Mm-mm. makakatulong sa'yo. Di ba? Kung hindi mo Mm-mm. nakukuha yung isang bagay from other people,
you have to make sure that you can give it to yourself. Lalo na sa education natin. Kasi nga, ano na tayo eh, nasa, ano ba tawag? Techno, techno, Mm, ah, technology age. Ano bang mm-mm. term yun? Tama ba yung term ko? Information. Basta, Generation of basta information. Basta mga nasa ganun. ano na tayo eh. Basta, may access na tayo sa internet eh. Most of Mm-mm. people have the access to the internet. Kaya, i-educate natin yung sarili natin. Kayang-kaya natin yun. Para kumbaga, pag may nakikita ka sa internet, you will ask someone more knowledgeable about that thing, di ba? Parang yung curiosity mo sa mga bagay-bagay, lalabas at lalabas dahil sa mga nakikita mo sa internet, di ba? Mm. And isa sa mga natutunan ko talaga, lalo na nung nag-start tayong mag-podcast, is never stop learning. Kung sa isang bagay, akala mo alam mo na, dapat open ka na pwedeng hindi mo pa pala alam lahat. Pwedeng magbago pa pala yung ano mo, knowledge mo or idea mo sa isang bagay. Dapat lagi kang open na ganun. At always be open um to be taught, Educated. to Yeah. be educated, to be taught, tama, to be taught or to be educated, ganon. Wag kang parang feeling mo na alam mo na lahat, hindi Yeah. pa. Di Hindi pa. pa talaga, Marami ka pang hindi ganon. alam. Mm-mm. Kami din Never naman, stop personally. learning. Mm-mm. Hindi Pwedeng, naman kami magaling. pwedeng yung mga past seasons natin, may mga pinagsasabi kami dito na parang akala mo sa self-righteous na kami. May mga bagay ako na parang nung pinakinggan ko ulit yung podcast natin, parang naisip ko na, oops, parang hindi, iba na pala yung pananaw ko ngayon. Kasi natuto na ako. Parang Yeah. gano'n. Yeah. So, never ever judge someone sa sinabi nila na gawa nila in the past. Kasi in the past yun eh. Kaya naman, Yeah. wag na nating i-judge si ate na hindi alam ang Comelec. Dahil for sure, alam Baka niya may na iba pa siya. ngayon. Oo, at alam niya na ngayon ang Comelec. Kaya pag mga ganun, call out lang natin. After that, tapos na. Wag nang, super judge. Kala mo naman, talaga hindi ka Perfect. nagkakamali. Parang kumbaga, help each other. We should help each Mm-mm. other. Exactly. Not, not, wag nating ibaba ang mga kapwa natin. Meron nga ako nabasa na quote na sabi, ano daw, parang na-appreciate ko yung mga tao na kapag meron akong mali, tinatama ako na hindi ako parang binababa, hindi ako Hmm. ginajudge, kumbaga ganun. Wala, itatama ka lang niya. Kasi, yun ang dapat. Itama ka kasi alam niyang mali ka. Diba? Pero wag mo namang itama yung isang tao na parang dinidegrade mo na siya. Diba? Degrade. Yun pala yung right term na kayo na ko pa iniisip. Downgrade ako ng ganito. Dinidegrade. Ayan. Wag Ayun. nating, wag nating ugaliin yung gano'n. Mas mabuti ng i-educate ang tao kaysa i-degrade ang isang tao. Kasi baka nga Exactly. naman wala talaga siyang talagang alam. Tulungan natin, di ba? Oh, tsaka, malay mo, may alam siya na hindi mo alam. Oh, True. di ba? O di turuan Hindi, kayo. oo. Turuan kayo, di ba? Ganun lang naman yun. Pero Ayan. wag niyo rin naman ugaliin na magturuan sa trabaho. Char. Okay. Tama din So naman. yon mga chatters. Yun lang naman yung sentiments natin for educational crisis in the Philippines. Mhm. Ako yun lang naman yung gusto kong sabihin na Ay, maganda we yung, should. maganda yung sinabi mo kanina na ang saya ng isang society, ang ganda, ang saya sana ng isang society na lahat ay educated. 'Di ba? Nakikita mong maganda ang takbo ng buhay ng bawat isa. Ayun. Mm. Yeah, yun lang naman ang gusto namin sabihin mga chatters. And of course, pag gusto nyo pa namang mapakinggan ng aming mga previous episodes, just follow us on our social medias here in YouTube, Spotify, TikTok, and of course, our Facebook account, the Group Chat Podcast, Feed AB.
See ya. Yes, thank you so much, Yes, Bessie. Thank maraming you, salamat. Chatters. You're Follow welcome. us. Thank you so much, Melody. Follow Subscribe. us. Yes. And educate us as well. Baka Yes, may mga comment down gusto below. kayong share the knowledges. Yeah. We Mm. are open to everyone's information. Everyone's information. Bye. Okay. Bye, chatters. Bye. See you on our next episode. Ano yan? Ano yun? Para saan yun? La. Okay, stop ko na ha. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat. Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.